Sweetheart. Wanted. Hello Sweetheart. ma'am, kumusta? Okay lang po. Kayo, kumusta? Okay naman. Kumusta natin dyan saan kayo po? Nasa Davao Oriental. Kumusta ang klima dyan? Mahangin, malamig. At, Iskonto sa maliit na negosyo. ano bang negosyo po? Okay. Kung saan yung may piyesta nandun. Maganda yan. Libre pa kain, no? Basta mas Konti pa lang. Pangkain. kahit konti importante nakakasurvive ma'am. Oo Yan ang naman. mahal na. Isa naman yung walang wala. Ilan po anak niyo? Oo naman. Ilan po anak niyo, sir? Apat. Apat. Apat Sa ma'am. akin, 6. Okay po. Sa akin, Anim? 6, pero 3 lang na sa akin. Oo. 3 lang na sa akin. Tapos yung dalawa nagtrabaho na, yung isa nandun sa papa niya nag-aaral. 3 doon sa akin nag-aaral. Marami ano? Suportado man ang papa nila. Dumami kasi naghanap kami ng babae. Normal na yata yan, pangyayari sa buhay ng buhay ng isang tao. Umay. Mo inaasahan. May naghahanap, may Nawawala. naghahanap din. Naghahanap tapos ninahanap. May umaalis din. Katagpo na rin yung naghahanap yun, di ba? Wala. Yun lang masakit kasi hindi pa nga nakaalis, naghanap na. Baka yun? Baka sakit or kauugali na. Bakit? Kasi kung talagang mahal ka ma'am, hindi naman dapat sanang ganun ang gagawin. Ano yun? Walang sakripisyo sa pamilya. Para sa Pagdating sa yan, walang parang hindi concentrate sa ginawa niya. Hindi nag-concentrate, walang sakripisyo, mga gano'n. Pag nakahanap nakakita kasi ng mas maganda or mas sexy or mas maputi o ayun, doon siya na humaling. Wala tayong magawa doon. So ibig sabihin, yun nga, naghahanap. Pag hanap lang ng hanap, pag dumating yung point, wala. Hahanap ulit. Pahuli mo kay Sir DJ. Manok. Parang manok. Pahuli natin sa manok. Hindi, pahuli mo kay Sir DJ kasi siya yung may dyan, karapatang huliin yung mga ganyang klaseng tao. Manok. Walang problema sa akin. Basta nagsusuporta siya sa mga anak niya. Yung mga manok kung ang nakawala, sir, di ko mahuli. Tao pa kaya? Yung mga manok niya. Di ba ko di mahuli? Di ikaw, hindi rin maghahanap. Kasi nawala siya. Basta nagsusupport lang Hindi daw. ko alam. Hindi. Kasi mahirap sumabak sa hindi ka naman seryosohin. Masakit lang din. Oo. Huwag mo kasi ipakitang seryoso agad para hindi kayo, para siseryosohin ka. Ganun na nga. Mahirap naman kung seryosohin ka tapos di mo seryosohin. Ang gagawin Oo mo. na. Di wag na maghanap. Wag ka ganun. Nakailan na yung taon yung mga anak mo?
Yung panganay ko 26 na, yung bunso ko 5 years old na, yun yung babae, nag-iisang babae. Yun yung bago siya bumalik ng Maynila, yun yung iniwan niya sa akin. Ala-ala. Yan yung mga Nag-iisang babae. yan yung mga edad na kailangan pa ng mga alalay ng mga bata. Kasi sabihin man natin na wala yung mga partner or ano, pwede kaibigan, pero yung mga ganyang edad, ang hirap pa kasing mga pakitaan yung mga bata eh. Kasi andiyan dyan yung ano sa kanila, yung pakiramdam nila, hindi ano ba, madali silang medyo ma-hurt. Kasi alam man natin na hindi, umaasa ang mga yan na isa lang isip niyan. Kailan babalik ang papa ko, kailan sila magkabalikan ng mama ko, yun lang ang iniisip mga yan. Open naman na sila, alam naman na nila ang sitwasyon. Na wala ang papa nila, nasa ibang mama na ang papa nila. Ganun. Kasi yung bunso ko, minsan nga umaasa din. Kaya sabi ko, wala din. Ang papa rin naman niya explain na ano, ganun. Hindi na mabalik si papa kay mama. Kasi may ibang mama na. Ganun. Baka sinabunutan mo kasi, kaya umalis. Paano sa bunot? Kaya naman umalis, diba? Nilalambing nga eh. Nilalambing pa. Nilalambing nga eh. Oo. Talaga Di lang kasi ako marunong Di kasi ako marunong mag-email. Yung mga siguro Kaya di mahuli. yung mga kalaro niya sa email, yun yung nakarelasyon niya, ma'am. Parang ganun kasi doon ko nakikita sa email nila yung mga chat. conversation nila dati. Taga saan naman yun, ma'am? Yung asawa mo? Yung Asawa mo? taga dito din sa amin, kapitbaryo namin. Taga dito din sa amin. Tapos pumunta ng Maynila, doon siya nagtrabaho. Doon niya nahanap yung ano niya, soulmate niya. Ay, nako. Ilang taon na ho kayo? 45 na po. Ay, sus, bata pa. Baka ba yun? Piling ko matanda na. Bata pa yan. Ano? Sa Ba't mga tingin nakangiti sir. ka? Lalo ka nga bumabata pag lalo ka nga bumabata, ma'am, pag naka-smile ka eh. Ito mo? Napansin ni Sir DJ? Hello, sir. Hindi ko na iniisip na bata pa ako. Piling ko matanda na ako. Wala. Huwag mo kasing i-fail. Habang nakangiti, sigurado yan. Sa magmumula yung ano, yung Magmumurang kamatis. Kasi daw po may mga kasabihan yung mga matatanda, malalaman mong matanda ka na kung umiihi ka, wala nang tunog ba, ma'am? O pag wala nang tunog pag umihi ka, pero pag bata ka pa daw, tumutunog daw yan. Shhh. Ganon. Pero pag matanda ka na, hindi na daw tumutunog eh. paano kung Tumutunog naman, DJ. Sa lalaki naman? Sa lalaki siguro, ay, hindi ko lang alam, sir. Masagot-sut pa eh. Pag tumutunog din ba? Ganon din ba? Sumisit pa eh. May sipol siguro. Sumisipol pa. Oo. Ano ba yun? 45 bata, oo nga, kapag nakangiti ka. Bata pa yun. Pag nakangiti, huwag lang nakabusangot. Oo. Halata naman na ka-move on ka na, handa mo ng palitan.
At saka, Kailangan i-move on. Anong gawin natin kung di naman nababalik? Kailangan mo mag-move ba, on. ano siguro, gwapo siguro yon, kamukha ni Sir DJ. Ba? Kumukha ni Joko Diaz. Kaninong kamukha? Joko Diaz. Gwapo. May pagka-Morino, Kaya gano'n. nga, pagwapo kasi, di mo maangkin, di mo kawaksilig, pagwapo. Oo. Eh, parang may kasalanan ka rin kasi dyan eh. Ba't ka kasi Bakit? eh, alam mo naman na, ganon rin ang... Yun na nga sinasabi, pag mahal mo, magparaya ka. Ayun. Mm-hmm. Yan ang nagpaparayang nakangiti. Matagal na kasi, almost 5 years na eh. O, alam mo, di ka pa magbuo nun. Pag gagawin mo. Wala na, nakiusap. Tapos na din naman kasi ako nakiusap dahil lang sa mga bata. Eh, ayaw na din niya. Anong gagawin ko? Mas nasasaktan kasi yung mga anak ko pag di ako magbuo. Nakikita na mga anak ko, umiiyak ako. Kaya, sa mga bata na lang. Eh, nahirapan na ako eh, kahit anong gawin kong amo-amo. Nawag kasi mga bata, ganyan-ganyan. O, sabihin naman niya sa akin, hindi na, nakaintindi naman na yung mga bata, malalaki na sila. Ikaw, yan ang gusto ko naman sa kanya. Yun na nga lang, kasi hindi masabi ng mga anak mo na sasaktan sila. Pero ako, ramdam ko, hindi ako ang nanay. Maganda yan kasi Wala tayong magawa. Talagang yun ang gusto niya. Wala tayong magagawa. hindi niya ginusto yun. Ano lang yun, na ano lang dahil feeling niya, well, kaya siyempre, sa babae lang, mayroon ring ano yan, feedback yan. Time will come, magsisisi rin yan. Alang-ala doon sa mga anak niya. Sa ngayon, Hindi ko alam. Baka hulaan mo kaya, manghuhula kaya hulaan mo kaya. hindi naman. Kaya lang, siyempre, bilang lalaki rin, nilalabanan ang mali at saka tama. Kung minsan gumagawa ka ng kamalian, pero iniisip mo, sometimes yung mga feedback ba na pumapasok sa dibdib mo na, masama ito, kawawa yung mga kasi bato lang ang walang pakiramdam. Kaya yun nga lang, dahil masaya, napipil niyang maligaya siya, at feeling artista, ganun pa rin yun, hindi na nare-realize. Yun ang napili niya. Pero time will come na ma-realize niya, marami nang napabayaan. Marami nang sugat. Malaki na yung sugat, lalong-lalo na sa mga anak niyo. Sa totoo lang, hindi naman basta-basta ang mga yan. Kaya sabi ko nga na kaibigan, okay. Pero yung dito kasi kay Sir DJ, kung minsan nanonood ako eh, may mga mangmang rin kung minsan, yung parang naliligayahan lang, pero wala yung sense pa ng yung ibig sabihin. Kung bakit nag-meet tayo rito, parang nawawala yung pagkakaibigan ba. Gusto agad, love. Ganun. Shoot ka agad. Kasi iba, kasi sir naghahabol na kasi mga senior na iba. Nakausap. Ano sabi ni Sir DJ? Iba kasi sir naghahabol na kasi senior daw, babaan na yung senior. Iba gawin ng 40. Kaya ayaw nila siguro senior lang, wala pang asawa eh. Nagmamadali. Oo nga sir. Parang nakita ko nga sa lahat ng mga pinapanood ko sir eh. Ganon, pwede naman magkaibigan muna. Yung iba nga, minsan nawawala na rin sa ere eh. Magsalita. Yung respeto ba? Kaya ikaw is pari-parihas rin tayo kung baka kahit itanong mo ganyan din, pero sabi ko nga nagparaya rin ako yung pride ng isang babae naman ang dahilan na
Kung hindi nilalabas yung problema, ako'y na buboring, inaantay kung anong problema, bakit ganito o anong nangyari. Lumalabas sa kanyang bunganga. Bilang mag-asawa, paano man may sisitel ang sikreto ng isa't isa? Kaya nung time na yun, sabi ko, tama na. Para wala ring silbi ang ganyang buhay. Ganon. Pero hindi pa naman ako yung divorce na ngayon o yung open sa atin? Annulment Annulment. Walang annul sa atin. Mahal ang annulment sa atin eh. Ang pinag-usapan namin na lang na kanya-kanya na lang. Ganun. Oo. Ay, Sir DJ. Ay, ano po yun, sir? Pwede ko munang putulin kasi andito na yung amo. Sige, no? Good luck sa inyo, ha? Ingat sa pagmaniho. Wanted, sweetheart. Sige po. No? God bless. I-chat nyo na lang po ang isa't isa para mamaya pag may time, no? Makuha nyo yung number na matawagan nyo po ulit. Thank you. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Ayun na. Oras natin, 22 minutos, nakalipas sa alas 2 na ng hapon. Totoo yan, sabi ng lolo ko. Malalaman mo yung isang babae kapag hindi pa nakaranas. Malalaman mo yan. Hindi pa nakaranas, o minupos na, o tigulbam na, o matanda na isang babae. Sa pamamagitan ng ihi. Tunog lang ng ihi sa arinula. Pag umihi yung isang babae tapos medyo manipis lang yung ingay nun, wala pang karanasan yan. Pag medyo maingay na, yun, may karanasan na yun, yun. Tsaka yung pag malakas na ho yung ingay, na mas malakas pa sa gano'n. Ano daw ho yan? Minupos. Tapos pag lumaos na, pag may edad na talaga, humihina daw yan. Humihina na yung ihi. Nakakatitir na lang, wala na sa rinula eh. Hindi natutunog pag umihi. Ganun. Pero pag yung lalaki naman, malalaman mo yung isang lalaki pag wala pa akong karanasan yan, pag magwiwi yan, umihi yan, kunti lang yung lumalabas. Diba? Pag pututoy pa lang, diba? Pag bata pa. Ganun yan. Ganun nung araw eh. No? Nung araw, nung wala pa akong karanasan kay lula ninyo. Pero nung nagkaroon ako ng experience, about experience. Doon ko napansin na parang lumalakas yung gripo. Oh. Pag may experience ka na pala at saka may edad ka na pala, lumalaki yung gripo, lumalakas. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Hindi nyo napansin? Kayo po ba?